Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong pakialam sa estado mo? Pareho tayong tao. Nagmamahalan tayo at hindi importante kung mayaman ako at mahirap ka. Mi Amor Tales present The Banderas Series 2, The Surgeon Who Loves Me Unconditionally. Written by August R. Katatapos lang ni Heidi na linisin ang kwarto ng amo nang dumating ito. Dok, magandang tanghali po. Good afternoon din, Heidi. Kahit na halatang pagod ay maliwalas ang itsura ng amo niyang si Dr. Colt Banderas. Naglinis ka? Opo, Dok. Kumusta pong trabaho? Pagod itong huminga na malalim. Ayos naman. Nakakapagod pero masaya. Kumain na ba kayo? Opo, kanina pa. Ikaw, Dok, kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. May oras ang pagkain nila sa bahay ni Dr. Colt Banderas. Kaya wala ito o naroon. Kung oras ng pagkain ng mga kasambahay, kakain sila. Iyon ang bili ng kanilang amo. Hindi na. Mamaya na lang ako kakain kapag pabalik na sa VLCI hospitals. Po? Nakamulagat na tanong ni Heidi. Babalik pa kayo? Oh, bakit? Di po ba halos 3 araw na kayo sa ospital? Ngayon lang kayo umuwi. Hindi po kayo magpapahinga? Umiling ito bago natatawang ginulo ang kanyang buhok. Mabilis namang namula si Heidi sa aksyon ng binatang doktor. Demanding ang trabaho ng isang doktor, Heidi. Kaya kung mag-aaral ka ulit, huwag doktor. Marami namang ibang course dyan hindi ka mawawala ng oras sa pamilya. Dok, hindi naman po ako mag-aaral. Sapat lang yung sahod ko para sa pag-aaral ng mga kapatid ko tsaka ang tanda ko na para magiging 4th year high school. Pinag-aaral nga kita. Wala naman sa edad ang pag-aaral basta desidido ka. Unang taon pa lamang ni Heidi bilang kasambahay kay Colt at nabanggitan nito sa kanya na pag-aaralin siya kung gusto niya. Pero umayaw siya dahil mawawala naman na magtutusto sa pag-aaral ng 3 pa niyang nakababatang kapatid. Nakakahiya naman kung pati yun ay kay Colt. Nakakahiya nga, Dok. Okay na ako basta makatapos sa mga kapatid ko. Nangingiti itong pumasok sa walk-in closet ito. Sa sobrang close sila, kahit na nagbibihis ito ay hindi pa rin siya umaalis. Basta kapag nagbagong isip mo, sabihan mo ko. Sayang naman, Heidi. Matalino ka't sayang yun. Mawawalan ka na matalinong kasambahay, Dok. Biro ni Heidi. Sayang din yun. Kaya nga, natatawang anito. Siya nga po pala, ipaghahanda ko po kayo ng pagkain sa baba. Pangungulit niya, tinalikuran na niya ang binatang doktor para hindi ito makaangal pa. Makakalimutan naman kasi itong kumain kapag hindi pinilit. Sa baba ay naabutan niya si Ate Pening, kauna-unahang kasambahay ni Colt, nagliligpit ng mga groceries. Heidi, dumating na si Doc? Tanong nito. Oo, ate. Sagot niya habang nagsisimula na maglagay ng pagkain sa plato at inilalagay sa tray pagkatapos. Ayaw na naman ngang kumain Mamaya na raw pag babalik na sa ospital. Kanino yan? Natatawan sumilip si Ate Max na nasa stack room pala ng kusina. Di kay Doc, pipilitin na naman ni Heidi na kumain hanggang sa magalit si Doc Colt. Talagang nagagalit ito kaso sanay naman na siya kaya kibit-balikat na lang. Kailangan pa rin pangalagaan ng sarili no. Akala yata niya superhero siya na kahit hindi kumain. Kawawa naman kapag nagkasakit. Sino magpapasahod sa atin? Nagtawanan ang 3 kasambahay. Bilin din kasi yon sa kanila ni Madam Ada na ina ng doktor. Ang huwag hayaang hindi kumain si Doc Colt. Heidi, ang kulit. Sabing mamaya na. Tapos yung mamaya, Doc, magiging bukas na yon. Pwede naman ngayon. Bakit kailangan pang ipagpaliban? Naabutan niya ito nakaupo sa study table nito at may binabasa. Babalik ako sa ospital ng alas 4. Baka makatulog ako. Gisingin mo na lang ako, Heidi Bili nito ng palabas sa siya para magbalik ng tray sa kusina. Ubus ito ang inihanda niyang pagkain. Matulog lang kayo, Doc. Hindi ko kayo gigisingin. Si Heidi, parang baliw. Reklamo nito. Pakialamera na siya kung pakialamera. Doc, wala bang ibang surgeon sa VLCI? Bakit Gina ka? Nag-iisa ka ba doon? Hindi ba pwedeng dedicated lang sa trabaho? Masama ng tingin ni Colt sa kanya. Sabi ko nga po. Lalabas sa sanay siya nang may maalala. Doc, day off ko nga pala bukas. Uuwi ako. Okay, just tell me what time para matid kita. Nanlaki ang mga mata ni Heidi. Nako, hindi na Doc Colt. May i-issue na naman ako niyan sa amin na nagjowa ng mayaman para makangat sa buhay. At saka pinag-aasar ako nila Ate Max kung magiging amo na rin daw nila ako.
Minsan ay nahihiya na siya dahil sa mga pinagsasasabi ng mga kasama. Gusto mo ba? Dok, maghunos dili ka ha? Ani Heidi. Halos mabitawan pa niyan, Trey. Grabe ka na sa mga joke mo, atakihin ako sa puso. Malakas itong humalakhak. Happy pill talaga kita, Heidi. Napanguso na lamang siya bago lumabas mula sa silid ng doktor. Mga asar kasi ito ng tuloy-tuloy kung hindi pa siya aalis. Okay lang sana kung hindi ito papasok ulit sa trabaho. Wow, kakaiba talagang kamandag ni Heidi. Salubong ni Ate Lea na makababa siya sa hagdan. Napilit mo talaga? Nung kami-kami lang, hindi talaga susunod. Ate Lea naman. Ito nauuna lagi sa pangasar sa kanya tungkol sa amo nilang doktor. Nahihiya na nga siya pero patuloy lamang ito. Pinipilit ko lang talaga kaya imbes na magalit sumusunod na lang. Sus, baka kamo may gusto sa'yo kaya sumusunod. Nagpapagood shot ganon. Inilingan na lamang niya ito. Minsan nakakainis na ito. Sa kusina si Ate Pening at Ate Max ang naabutan niya na nagkukwentuhan. Oh, tapos nang kumain si Doc, naubos ha? Oo, Ate Pening. Nagpapagising nga mamayang mga 4 at babalik daw sa ospital. Napailing ang kasambahay. Ano sabi mo? Sabi ko huwag siya mag-alala at hindi ko siya gigisingin. Nagtawanan ang dalawa. May pagpalo pa sa mesa si Ate Max. Grabe talagang fighting spirit mo, Heidi, ano? Grabe ang tapang din. Baka umuo na lang kami at hindi na siya pakialaman. Eh di ba bilin niyo ni Ma'am Ada? Baka tayo naman ang masabon ni Madam kung mapabayaan ang anak niya. Ang ina kasi ni Colt ang nag-hire sa kanya at isa lang ang bili nito, alagaan at bantayan ng kanyang anak. Sa bagay, di hamak na mas nakakatakot naman si Madam kaysa kay Doc Colt. Nakangiwing, ani Ate Max. Tumango naman si Ate Pening bago tumayo. Tatapusin ko ng pag-aasikaso sa likod, hindi na mainit ang sikat ng araw dahil pahapon na. Tutulungan na kita, ate. Presinta ni Heidi matapos sugasan ng mga dalang kubyertos. Diyan ka na lang, Heidi. Baka hanapin ka ni Doc. Si Leia na lamang ang isasama ko tapos naman na siya sa hardin. Ito naman si Max, maglilinis pa sa library. Alam mo naman si Doc, ayaw na makalat ang library niya. Nagsisilbi rin kasing opisina ni Colt ang library. Sige po, maglilinis na lang ako sa sala. Aniya. Nagpaalam na rin pala ako kay Doc Ate Pining. Day off ko bukas. Baka hanapin ako. Uuwi na ako mamayang hapon. Hindi ka magpapahatid ulit kay Doc? Nakapasok na pala sa kusina si Ate Lea. Ayaw mo nun? Magiging sikat ka na naman sa squatter. Umiling siya. Kaya nga uuwi na ako mamayang hapon para wala si Doc. Nahuli pa ni Heidi ang pag-irap nito. Mukha nakita rin ni Ate Max kaya nang mapatingin siya rito ay umismid. Ipinahihiwatig na hindi nito nagustuhan ang sinabi ng kasamahan nila. Sus, pabebe ka pa dyan. Sasagot pa sana siya para ipagtanggol ang sarili na sumabad na si Ate Pening. Ay nako, tama na nga yung biruan nyo. Leia, samahan mo ako sa likod para mapabilis na ang paglilinis doon. Naiwan silang dalawa ni Ate Max. Nakaismid pa rin ito. Dumali na naman yung basher mo na yun. Hindi mo alam kung biro pa ba o totoo ng inggit sa babaeng yun no, Heidi? Hayaan mo na lang, Ate Max. Baka lumala lang. Namimihasa namang inaasar ka ng below the belt. Anito. Nung nag-rin ako dito, ganyan din yan. Parang nagpapa-impress kay Doc. Hindi naman siya itrato tulad ng pagtrato ni Doc Colt sa'yo ngayon, kaya baka naiinggit. Pare-pareho naman ang turing sa atin ni Doc Anong pinagkaiba nun sa turing niya sa akin? Nangingiti itong umiling, tila may gusto pang sabihin pero mas piniling manahimik na lang. Wala, sige na, trabaho na tayo. Bumalik siya sa kwarto ng doktor noong mag-alas 4. Kumatok muna siya bago pumasok. Doc? Heidi, ikaw pala. Come in. Akala ko natutulog ka. Nagtatakang tanong niya. Naabutan kasi niya ito na nasa study table pa rin. Hindi ka nagpahinga? Hindi dalawin ang antok eh. Ganun ba? Nailang tuloy siya dahil sa sinabi ni Ate Lea kanina. Sige po. Ipaghahanda po kita ng damit. The casual one, Heidi. Hindi na muna ako babalik sa ospital. Sasamahan kitang umuwi sa mga kapatid mo. Nanlaki ang mga mata niya. What? Dok, hindi na. Magko-commute na lang ako. Heidi, saka paano mo nalaman na ngayon ako uuwi? Sinabi ko sa'yo bukas pa. Mahina itong tumawa. Bumaba ako. Saktong narinig kong usapan niyo. Dok, hindi na nga po. Angal ni Heidi. Nakakahiya po kung hindi ka papasok sa ospital. Magpahinga ka na lang po muna rito. Heidi, namimiss ko na rin yung mga kapatid mo. Ayaw mo naman silang payagan na pumasyal dito kahit isang beses sa isang linggo eh.
Dok, lalo lang ako aasarin ng mga kasamahan ko. Hindi na niya malaman kung paano patatanggi sa lalaki. Minsan kasing ihatid siya nito ay nakilala mga kapatid niya at naging close agad. Nakakahiya po talaga, tsaka hindi naman pasyalan tong bahay niyo, tsaka hindi po magandang tignan kung dadalawang pamilya ng isang kasambahay lang sa bahay ng amo. Eh ano naman masama doon? Aasarin ka na naman ng mga kasamahan mo? Kumamot dito sa kilay. Pinapayagan ko mga kamag-anak na mga kasambay ko na dumalaw dito. Eh wala naman daw dito sa syudad ang pamilya nila, kaya hindi makadalaw. Nagdadabog siyang nagtungo sa walk-in closet ang doktor. Naman eh. Kumuha lang siya ng puting v-neck shirt at itim na cargo pants. Okay na po ba ito, Doc? Kahit ano naman damit ang iabot mo, susuotin ko. Nagmumukha na nga akong assistant mo, hindi kasambahay. Bakit kaya hindi mo na rin ako isama sa ospital at palitan ng sekretary mo? Nagulat siya nang malaman na may sekretary pala si Dr. Banderas. Akala niya yun tulad ng mga napapanood niya sa K-drama na nurse ang laging kasama. Kaya mo bang bumasa ng mga reseta? Ng mga medical terms? Kaya ba ng sekretary mo? Of course. Natatawang anito. The secretaries in the hospital are all nurses, o di kaya naman ay pharmacist o nag-aral din ng medicine. Talaga? Gulat niya sambit. Oo, Napanguso si Heidi. Hindi pala ako papasa ron. Ni high school, hindi ako nakatapos. yan ka na naman. Kaya nga pag-aaralin kita. Ayaw mo naman. Bumuntong hininga siya. Alam na niya kung saan na naman sila mapapadpada. Ay, tama na, Dok. Wala na rin kasi talaga sa isip ko mag-aral. Lalo na't kumikita na ako ng pera. Bakit pa ako magpapakahirap sa pag-aaral eh? Wala akong matatanggap na pera doon, pantusto sa pangailangan ng mga kapatid ko. Sa VLCI lang naman record ang ganun. But I can make you an exception. Tama ka na, Colt. Pagbibiro niya sa doktor, nananlaki ang mga mata dahil sa gulat. Tinawag ba naman niya sa pangalan nito gayong hindi ito sanay? Ay, sorry. Nakangising hingi niya ng paumanhin. Doc Colt Banderas. Ninusuan siya ng binata kaya natawa siya. Bilisan mo na kung aalis tayo. Hindi nga po kailangan na, Dok. Sasama nga ako. Kung papasok sa trabaho, nakako na tanoo mo. Ngayon sasama na lang ako sa pag-uwi mo, ayaw pa rin. Eh ano ba kasing gagawin mo sa bahay? Hindi naman pasyalan yun. Kapag nalaman talaga ni Ate Lea yun eh, baka lalo namang asar yun. Wala rin naman siyang nagawa dahil nauna pa itong lumabas. Sumunod naman siya. Nasalubong pa niya si Ate Pening na kumindat lamang sa kanya. Tuwan-tuwa ang mga kapatid niya nang pumasok siya sa maliit nilang tahanan. Nakakalat ang mga papel at gamit sa eskwela ng mga ito. Hayden, yung mga papel mo lumilipad hanggang dito sa kusina! Narinig niyang hiyaw ni Harrison mula sa kusina. Hayden! Ate, si Kuya Harry laging galit na lang. Nakasimangot na sumbong ni Hector sa kanya. Nasa sasakyan pa si Colt dahil kinukuha pa ng lalaki ang pasalubong nito sa kanya mga kapatid. Ayaw sana niya kaso ay mapilit ito at hindi naman daw para sa kanya. Bakit? Bakit naman pasaway kayo? Anya bago naglakad patungo sa kusina. Harry? Nabitiwan ni Harry ang sandok na hawak na makita siya. Ate, akala ko bukas ka pa. Sinong kasama mo? Hindi ka nag-text para nasalubong ko sa labasan. Sinamahan ako ni Doc Colt. Anya habang ibinababa ang backpack sa ibabaw ng mesa. Bakit lagi mo raw pinagagalitan ng mga kapatid mo? Bakit kasi namahan ni Doc? Hindi ka umuwi dito nang hindi ka inihatid o sinasamahan niyang amo mo, te. Ano meron sa inyong dalawa? Kunot ang noon ito. Sa magkakapatid ay si Harrison talagang istrikto. Minsan sermon nito ay nadadamay siya. Parang ito nang tumatayong padre de pamilya sa kanila. Ito rin na nag-aasikaso sa mga kapatid nila bago pumasok sa school. Kisa naman lagi sa ospital si Doc. Bilin din sa amin yun ang mama niya. Dahilan ni Heidi. Halos kasi sa ospital na siya tumiri. Anong kinalaman mo dun? Anito. Baka may ibang balak. Ilan taon ka pa lang naman nagtatrabaho dyan tas special treatment agad? Harrison? Nanlalaki ang mga matang si Tanya sa nakababatang kapatid. Nagmamagandang loob lang naman yung amo ko. Hindi na ito sumagot lalo na't pumasok na sa bahay si Colt bitbit ang mga pinamiling pasalubong sa mga bata. Ngumuso lamang ito at nagpatuloy sa pagluluto. Harry, ano niluluto mo? Tanong ni Colt. Tulungan na kita. Mabilis pa sa 4:00 na umiling ang kapatid niya. Hindi na po, Dok. Kaya ko naman na po. Baka po babalik ka pa sa ospital. Mabala ka pa. Bukas ng hapon na po uwi si ate para magtrabaho sa bahay mo. Mahinang tumawa si Colt bago simpleng lumingon sa gawin niya na naglalagay ng mga groceries na binili ng binata sa drawer.
Heidi, pwedeng dito rin ako matulog? Totoo, Dok. Tuwan-tuwan singit ni Hayden na sumunod na rin pala sa kusina. Tabi tayo matulog po. Hayden, hindi. Pigil ni Harry. Uuwi si Doc. Inihatid lang si ate. Bakit kuya? Pwede naman matulog dito si Doc ah. Pamimilit ang bunso. Ate, payag na. Nagkibit-balikat si Heidi. At saan matutulog si Doc? Maagang babalik sa ospital yan, hindi pwede. Nagdadabog na si Hayden at nakuha pang yumakap sa kaliwang binti ni Colt. Doc, sige na po. Ang kulit, Hayden. Ani Harrison sa kapatid nila. Harrison, huwag mo sigawan ng kapatid mo. Saway niya sa nakababatang kapatid. Ang sungit mo na, nag-away kayo ng girlfriend mo no? Wala nga akong girlfriend. Lukot na mukha nito habang inilalapag ang nilutong ginisang sardina sa mesa. Hector, yung mga pinggan, maglapag ka na rito. Ako na. Presinta ni Colt. Binuhat si Hayden at binaba sa upuan sa harap ng mesa. Upo na kayo. Tutulungan ko si Harry na magain. Dok, pigil niya sa binatang doktor. Nakakahiya naman dito. Ako na, maupo ka na lang. Sanay na makikain si Colt sa kanila kaya alam niyang hindi na ito magrereklamo sa kahit anong ihahain dito. Hindi rin naman ito mapili sa pagkain. Kumakain ka ng sardinas, Doc? Tanong pa rin ni Harrison na magkakaharap na sila sa mesa. Hindi pa rin malis ang kunutan noon nito. Masayan tumawa si Colt. Oo naman, Harrison. Parang hindi ka naman sanay. Kaya nga kuya. Sabi naman ni Hector na mas saganang kumakain na. Ate, may bayaran kami bukas. Examination fee daw. Sige, ikaw Hayden, may kailangan ka rin bang bayaran? Harrison, yung intrams niyo okay na ba? Wala ka nang babayaran doon? Tanong niya sa tatlong kapatid habang kumakain sila. Umiling si Harrison. Okay na te, nabayaran ko na. Yan sektor, nakikita ko nakatambay sa labasan. Hindi agad dumediretso pa uwi sa hapon. Sumbong pa nito habang sinasama ng tingin ni Hector. Nihintay ko lang na umuwi ka. Epal naman. Hector, nasa harap tayo ng pagkain ha. Saway niya rito. Ano hihintayin mo pa ang kuya Harry mo kung kaya mo namang umuwit, mauna nang gumawa rito sa bahay? Papalusot lang yan ate. Tumatambay lang kasi may crush daw ron sa anak nung may tindahan sa labasan. Bagong lipat kasi doon sa school namin mag-aaral. Panlaglag dito ni Hayden. Hindi totoo yun ah. Tanggi nito, may kasama pang pag-iling. Ate, hindi. Napailing na lang siya. Hindi gagawa na masama ang mga kapatid niya. Mababait ang mga ito at tiwala siya sa tatlo. Maya-maya pa ay nasa sala ng tatlo at gumagawa ng kanya-kanyang assignments. Siya ay nasa kwarto at naglilinis dahil doon na lang niya patutulugin si Colt. Ate. Oh, Hector, may kailangan ka? Umiling ito, lumapit sa kanya bago yumakap. Namiss lang kita. Asus, naglalambing lang dahil may kasalanan o... Ano, totoo yung sinabi ni Hayden. Tukso niya sa pangatlong kapatid. Ate, hindi nga totoo. Hinihintay ko lang talaga si kuya para sabay na kaming uuwi. Hindi naman masamang magka-crush, Hek. Basta ang pag-aaral ha. Hinaplos-aplos niya ang buhok nito. Tapos ng assignment mo? Oo, tinuruan kami ni Doc. Ganun ba? Oo, pero umalis. Pag-uusap yata saka si Kuya Harry sa labas. Magtitingin kasi na sasakyan si Doc, sumama si Kuya. Hayaan mo na. Anya. Mas mabuti na yun nagkakausap ang dalawa dahil talagang ilang si Harrison sa doktora. Sala tayo matutulog ha. Dito na sa kwarto si Doc. Hindi sanay na matulog sa sahig yun eh. Tumango ito, nakakaunawa. Hindi tulad ni Harry ay hindi pala tanong ang dalawa pa niyang kapatid. Siguro dahil mga bata pa. Maglatag na ng banig at matutulog na Hector. Maagang pasok niyo bukas. Biyernes pa lang bukas kaya may pasok pa ang mga ito. Mabilis naman itong lumabas at naglatag na ng banig sa sala. Maya-maya isumunod din siya palabas para i-check si Doc Colt na nasa labas pa rin kasama si Harrison. Palabasan niya ng pinto nang marinig ang boses ni Harry. Tinatanong si Colt. Ano ba talagang pakay mo sa ate ko, Dr. Banderas? Hindi naman ito galit pero hindi rin pala kaibigan ng tono. I'm just being friendly to your ate Harrison. Wala kang dapat ipag-alala. Narinig ni Heidi ang pagpalatak ng kapatid. Maging totoo na tayo rito, Doc. Hindi ka magtitiis na sumama rito sa squatter kung wala kang pakay sa kanya. Tatanungin lang kita, ganito rin ba ang turing mo sa ibang kasambahay niyo? Pati siya ay napapatanong na rin sa sarili. Ano nga bang pakay ni Colt Banderas sa isang kasambahay na katulad niya?
Sa totoo naman ay hindi ganun ang turing ng lalaki sa iba. Kung may bala kang masama sa ate ko, tigilan mo na. Hindi kita sasantuhin kahit na mayaman ka. Okay, okay, I give up. Narinig pa niya ang buntong hininga ni Colt. I like your sister, Harrison. It was love at first sight actually. Natahimik si Harrison sa narinig. Pati naman siya'y napamulagat. Nakangangat nakatakip ang dalawang palad sa mga labing nakabuka. Ano? Nagbibiro ka ba? Baka pinaglalaroan mo lang ang ate ko, Banderas. Hindi kita sasantuhin. Alam kong hindi ka komportable na nandito ako, Harrison. Pasensya na pero hindi rin kasi ako komportable na nawawala sa paningin ko ang kapatid mo. Sinserong sambit ni Colt. Kaya sana, hayaan mo lang ako. But I swear, wala akong masamang intensyon. You can punch me if ever I did anything. Natuod si Heidi sa mga naririnig. Tama pala mga hinala at pang-asar sa kanya ng ibang kasamang kasambahay. Sinasabihan pa nga siyang manhid. Hindi tuloy alam ni Heidi kung paano pakikitunguhan si Colt matapos ang lahat ng kanyang narinig. Heidi, may gusto kang kainin? Tanong ni Colt kinabukasan ng umaga. Bibili kami ni Hector sa labas. Nakabili na si Harrison ng pandesal ah. Naguguluhan tanong niya. Hindi ka ba papasok sa ospital? Nagtataka lang siya dahil bigla'y parang ayaw nitong pumunta ng ospital gayong halos doon na ito tumira. Lumapit ito sa gawin niya kaya naiilang siya na paatras. Napansin naman yun ni Harry kaya inisimiran siya nito bago umirap. Gusto raw ni Hayden ng kanin bago pumasok. Ihatid ko rin sila sa pagpasok. Gusto mo sumama? Hoy, Colt. Ay, Dr. Banderas pala. Bakit mo naman ihatid yung mga kapatid ko gayong lapit-lapit lang na eskwela? 10 minutong lakad lang. Nagkibit-balikat ito bago umatras at tinawag si Hector. Tara na, Hek. Lumingon ulit sa kanya. Hayaan mo na ako. Tsaka mamaya ako pupunta sa VLCI. On call lang ako ngayon. Dok, sama ako. Hayden, naka-uniform ka na. Saway niya sa bunsong kapatid na hindi nagpatinag. Talagang nagtatakbo itong sumunod. Ay, Harry, papasok ka na? Hintay mo na mga kapatid mo. Umiling ito. Ihatid naman daw ni Doc. Mauna na ako. Dadaan pa ako kay Iggy para tulungan siya sa mga dinadala niyang paninda sa school. Wala siya nagawa kundi ang tumango at hayaan si Harrison. Best friend ito si Iggy simula grade 7. Ngayon na grade 10 ang mga ito ay magkasama pa rin. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, Harry ah. May baon ka pa ba dyan? May tira pa yung 500 na ibinigay mo ng Lunes ate. Kasi naman, nakakabili pa ng merienda namin ni na Hector at Hayden sa hapon pag-uwi. Sobrang tipid talaga nito. Sige, magsabi ka lang kapag may kailangan ka ha. Oo ate. Lalabas sa sana ito sa pinto nang muling bumalik. Bakit? Susuportahan kita kung saan ka masaya ate. Yun na lang ang may bibigay kong kapalit sa pagtataguyod mo sa amin. Kumunatan noon ito bago natatawang nilapitan at niyakap. Ang sweet bigla ng kapatid ko ah. Anong meron? Bahagya siya nitong itinulak, naiirita. Painosente ka pa. Alam ko nakikinig ka kagabi. Kita ka kaya sa bintana. Alam din ni Doc. Nanlaki ang mga mata niya. Ramdam niya ang pagkalat ng init sa kanyang pisngi. Ano? Humalakhak si Harry. Alis na ako te. Natataranta siyang nagpalakad-lakad sa maliit nilang sala. Nag-iisip at nagtatanong sa sarili kung paano niya pakikiharapan si Colt gayong alam pala nitong nakikinig siya. Nandito na kami. Ay! Tili niya dahil sa gulat. Nagtawa na ng dalawa niyang kapatid samantalang nagtatakang nakatingin si Colt. Bakit nagmamarcha ka dyan? Flag ceremony na ba? Mas lumakas ang tawa ng dalawang bata kaya pinandilatan niya ng mata. Hindi niya pinansin ang lalaki. Bilis na! Nauna nang pumasok ang Kuya Harry niyo, malilate kayo. Ihatid ko naman sila. Hindi sila maglalakad, Heidi. Anang binata. Kain na Heidi, sabay-sabay na tayo. Tahimik siya at halos hindi napansinin si Colt. Masaya siya dahil hindi one-sided ang nararamdaman niya. Pero naroon pa rin ang pag-aalangan dahil hindi sila pareho. Langit ito, lupa siya. Okay. Nagpatuloy ang mga araw na ganoon. Sa pag-aalaga nga niya rito ay nagkamabutihan silang dalawa. Walang pag-uusap pero may unawaan. Isang araw ay balisang umuwi ang doktor. Dok, bakit? Nag-aalalang usisa ni Heidi. Kunat noon ito na parang may problema. Diretso rin sa kwarto na dati naman ay hindi nito ginagawa lalo na't may tao sa sala. May problema ba? Wala. Ito, may iniisip lang. Pero halatang meron, Colt.
Nilakasan na niyan loob na tawagin ito sa pangalan. Hindi ka dating ganyan, lalo na kung may makakasalubong kang tao. Bumabati ka muna, ngayon hindi. Sabihin mo sa akin, makikinig ako. Hindi siya natinag ng ihagis ito ang dalang bag sa kama. Makikinig ako. Nagilamos muna ito ng mukha bago pagod siyang tinitigan. Maya-maya ay lumapit at hinapit siya upang yakapin na mahigpit. My brother, he's sick. Sino sa mga kapatid mo? Importante kay Colt ang mga kapatid nito. Ang pamilya nito. Kitang-kita ni Heidi yon. Si Kuya Lyndon, he's sick. Pero ayaw niyang tanggapin. Ang Kuya Lyndon nito ang panganay sa magkakapatid na Banderas. Pinipilit namin siya magpagamot pero nagagalit dahil wala naman daw siyang sakit. Para itong hinang-hina habang nagkukwento. Alam niyang mahirap i-share ang problema sa pamilya sa kung sino lang. Pero hindi naman siya iba dito. Stage 2 lymphoma. Sabi ni Dad, namanan ni Kuya yung sakit ng biological mother niya. Iba kasi ang ina ni Doc Lyndon. Pumanaw ito pagkapanganak. Oh my God. Mabuti na lang napansin ni Camille pero paano kung hindi at mas lalong lumala? Hindi ko kaya mawala ng kapatid o ng kahit asino sa pamilya ko, Heidi. Shh, nasan siya ngayon? Baka makatulong ako na kumbinsihin siya. Close din naman si Heidi sa mga kapatid ni Colt. Nakakwentuhan niya mga ito kapag nabibisita. Hindi rin matapobre at magaang kasama ang mga ito na parang si Colt lang. Okay na. Nakakonfine na siya pero hindi pa rin mali sa isip kong mangamba. Lalo na't sobrang tigas ng ulo ni Kuya. Hinaplos niya ang likod na lalaki. Hayaan mo, gagaling ang kapatid mo. Ipagdarasal kong paggaling niya. Huwag ka na mag-isip dahil baka naman ikaw ang magkasakit. Mas hindi kakayanin ni Madam Ada na dalawa kayong aalagaan sa ospital niyan. Sa wakas ay mahina itong natawa. Baka ipaubaya nun ako sa'yo. Tatanggapin mo ba ako? Saglit na natigilan si Heidi. Oo naman, bakit hindi? Boss kaya kita. Kumalas ito sa kanilang yakapan at nakasimangot na tinitigan siya. Alam kong alam mo na hindi lang tayo boss at kasambahay ngayon, Heidi. Itatanggi mo ba ako? Tinawanan lamang niya ito bago tuluyang kumalas. Ipagluluto kita ng hapunan, anong gusto mo? Kahit ano na lang, Heidi. At saka, can I ask for a favor? Oo naman, ano yon? Basta kaya ko gagawin ko. Tumango ito. Babalik ako sa ospital. Dadalawin ko si Kuya. Pwede mo rin ba siyang ipagluto? Sure, oo naman, pwede. Salamat. Magbibis lang ako. Magbis ka rin. Ha? Bakit? Isasama kita papunta sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Heidi. Bakit siya nito isasama? Alam naman niya na kasambahay siya. Baka gagawin siyang tagabitbit pero hindi rin maalis sa isip niya ang posibilidad na baka mahalata silang dalawa ng ina nito. Baka magalit ito. Kung hindi ka pa handang malaman nila na may namamagitan sa ating dalawa, hindi ko sasabihin. We're gonna tell them once you're ready. Nakuha ng binatang pinag-aalalan niya pero nangunot pa rin na noon niya. May namamagitan sa atin? Heidi, don't make a joke out of it. Tinitigan lamang niya ito kaya napapailing itong lumapit. Okay, Heidi, can I court you? Ha? Parang nablangko na siya ng tuluyan. Nakakakilig pala kapag ginawang formal pero mas gusto pala niya yung sapat lang. Nararamdaman at hindi na kailangan ng mga salita. Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Ha? Pinapahiya na niyan sarili sa harap ni Colt. Magluluto na ako. Narinig pa niyang halakak ng binata bago siya tuluyang makababa sa hagdan. Tumigil siya sa ikahuling baitang at tiningala ang kwarto nito. May munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakakatuwa na. Napapasaya kita, Colt. Kahit na may iniisip kang problema ngayon. Binilisan na niya ang pagluluto dahil magdidilim na. Maya-maya'y bumaba na rin si Colt, suot ang pulang long-sleeve shirt na nakatupi hanggang siko. Black pants at black leather shoes. Okay na, Heidi? Yep, nililipat ko na lang sa Tupperware. Bakit? Nag-aalangan pa siyang usain ito. Bakit nakaganyan kang suot? May formal event din akong pupuntahan at isasama kita. Kaya bilisan mo na dyan at magbihis. Doon nataranta si Heidi. Ha? Anong formal? Akala ko ospital lang. Wala akong magandang damit to. Kung anong damit lang ang meron ka, Datsuki, mga kaibigan ko lang naman ang naroon. Tura nito. Ako na dito, magbihis ka na. Hindi na siya nakaangal. Pagpasok sa maid's quarters sa likod ng kusina, ay agad siya naghalungkat ang damit sa maliit na kabinet.
Ay, wala naman ako magagandang damit dito. Patuloy siya sa paghahanap hanggang sa makuha ang isang dress sa kasulok-sulukan. Walang pagdadalawang isip niya yung sinuot. Kaysa naman mag-pants at shirts lang siya. Tinarunuhan niya ng itim at nag-iisa niyang doll shoes ang bestida. Okay lang ba ang suot ko? Kinakabahan tanong niya kay Colt na tapos na sa pag-aasikaso ng dadalhin sa kapatid. Saglit itong tumulala. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa saka malawak ng umiti. Gorgeous, babe. Isang floral dress yun na maaligasgas ang tela dahil mumurahin lang naman. Abot lang ang haba niyon sa itaas ng tuhod. Long sleeve din at medyo mababa ang neckline. Para bang summer dress. Binabola mo lang ako eh. Maganda sana kung naka-ponytail ang buhok mo pero bagay rin naman ang nakalugay. You look so soft. Ay, tara na nga. Pag-aaya niya rito dahil baka umapoy na ang mukha niya sa sobrang pag-iinit. Bola pa eh. Mabilis lang naman sila nakarating sa ospital. Naabutan nila sa silid ni Doc Lyndon si Camille, ang girlfriend nito. Colt, Heidi. Bati ng babae sa kanilang dalawa. Kilala siya nito dahil minsan na rin niya nakakwentuhan. Pasok kayo, kakatulog lang ni Lyndon. Anito at nilingon si Doc Lyndon na mahimbing nang natutulog. Payat na ang lalaki. Hindi tulad doon na sobrang kisig nitong tignan. Sobrang bilis naman ang epekto ng sakit nito. Duman lang kami, Cam. Imporma ni Colt. May event kasi kaming pupuntahan ni Heidi. Bahagya itong umiti at tumango. Okay lang. Pero darating si Range. Pagkatapos daw ng trabaho niya sa firm ay dito na siya dediretso para palitan ka sa pagbabantay. Umuwi ka muna at magpahinga. Nangangayayat ka na rin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hindi rin naman sila nagtagal doon. Nagpaalam sila at nagtungo naman sa event na sinasabi ni Colt. Hindi gaanong marami ang tao pero enggrande ang hotel at ang mga kasuotan ng dumalo. Nakakahiya pa nga dahil siya lang ang nakadress at doll shoes. Tahimik lamang siya nakatayo sa table kung saan siya iniwan ni Colt dahil marami nakikipag-usap dito. Okay lang naman sa kanya dahil talagang kilalang tao ito. Nagpaalam din naman ito bago umalis. Ayaw din kasi niyang sumama. Hi! Hello po. Bati niya pabalik sa babaeng lumapit. Maganda ito at kita ang hubog ng katawan sa suot ng mermaid gown. May kailangan ka? Matamis siya nitong hinitian. Wala naman. I just saw you standing here alone so I thought of accompanying you. Okay lang ba? Okay lang naman. Nakatingala siya sa mukha nito, may katangkaran ng babae. By the way, I am Jamila De Luna. Ikaw? Heidi Paredes. A guest or kasama ng guest? Mabait naman itong kausap. Sadya nakakailang lang dahil alam naman niya kung sino siya sa event na yon. Kasama ako ni Dr. Colt Banderas? Oo, bakit? That jerk? Nagulat siya sa reaksyon nito. Ha? Bakit kanya iniwan dito mag-isa? Dapat hindi ka pumayag. The nerve of him na iwan ng girlfriend niyang rito mag-isa. Talak nito. Teka, hindi niya ako girlfriend. Kasi hindi pa? Mas lalong hindi kanya dapat iwang mag-isa. Gosh. Nito at nagdabog pa. Nasaan ba lalaking yon? Okay lang ako. Hindi, come on, isasama kita sa table ko. Hindi na nakaangal si Heidi nang halos kalad ka rin na siya ni Jamila patungo sa mesa na nasa unahang bahagi. Nakakahiya dahil marami pala itong kasama. Oh, Jam! Ano na naman yan? Saan mo napulot? Natatawan tanong ng isang babae na nakasuot naman ng emerald green long gown. Di yung baliw mong pinsan, iniwan ng girlfriend niya mag-isa sa table. Nakakahiya dahil para siya maliit na ibon na sinama sa nagagandahang mga swan. Hindi po. Sino ron? Hindi kilala ni Heidi ang babae na sinasabing pinsan ni Colt. Si Colt Banderas. Malakas itong natawa. Mukhang boyish pa nga. Hayaan mo siya. Itago natin tong girlfriend niya. Hi. Nagabot ito ng kamay. Katana Banderas. Nagpatuloy ang gabi. Pinapanood lamang ni Heidi ang paligid. Ganon palang sosyala ng mayayaman. Sa squatter kasi ay maingay na kantahan. Nagkalat ang inuman at kung minsan ay may nagsusuntukan pa. Kitang-kita niya sobrang kaibahan ng estado nilang dalawa ni Colt sa buhay. Napapatanong tuloy si Heidi sa isip. Kaya ko bang makihalubilo sa mundo ni Colt? Habang lumalalim ang gabi, ay saka naman nagiging wild ang paligid. Nagsasayan lahat habang nakamasid lamang siya. You okay? Tanong ni Colt. Nagalit pa ito sa pinsan kanina. Uwi na tayo? Hindi na tuloy ito umalis sa tabi niya.
Okay lang ako. Ang kamay nitong nakapirmi sa kanyang baywang ay bahagyang pumisil. Magsabi ka lang ah. Sa hindi inaasahang pangyayari ay may biglang nahilo at natumba. Ang ngiti ni Colt ay napalitan ng gulat pagkatapos ay mabilis na lumapit sa babaeng nawala ng malay. Parang may nag-on sa pagiging doktor nito. Mabilis itong chinek ang babae. Nagkagulo. May tumawag na ng ambulansya. Doon sumakay si Colt pero binilin siya kay Katana kaya ngayon ay itong kasama niya sa labas ng ER kung saan kita niya si Colt na inihahanda ang sarili para sa pag-opera sa pasyente. He's cool, ha? Puna ni Jamila na kasama rin nila. Kaibigan pala ng dalawa ang babae. Pwede ka naming ihatid, Heidi. Baka abuti na ng bukas dyan ang boyfriend mo. Pero nanatili siya nakatitig sa binata. Walang pag-aalinlangan ng bawat kilos nito sa loob. Kung paano nito itinurok ang syringe na hawak. Kung paano lagyan ng swero ang kamay ng pasyente. Lahat ito ang gumawa habang nakaalalay lamang ang mga nurses. Di ba nurse dapat ang gumagawa nun? Hindi niya mapigilang itanong. Alin? Ani Katana. Yung preparations? Ewan ko rin pero ilang beses ko naman na nakita siyang gumagawa. Kahit yung mga kapatid niya. Okay lang naman yata yung ganun. 2:00 na madaling araw pero hindi pa rin tapos ang operasyon. Inatake yata sa puso ang babae. Si Jamila ay nagmamadaling magpaalam nang lumapit ang isa pa sa quadruplets na banderas na si Doc Trigger. Kat! Tawag nito sa pinsan pero nakahabol ang tingin kay Jamila na papalayo. Nasa loob si Colt? Oo, ba't nandito ka? Sa pagkakaalam niya ay dentista naman ito. Galing ako kay Kuya Lindon. Lumabas lang ako sandali tapos nakita ko kayo dito ni Heidi. Pauwi ka na ba, Heidi? Sasabay na kita. Baka mamaya pa matapos si Colt. Bakit mo iniwan? Sikmat ni Katana sa pinsan. Sinong kasama ni Kuya Lindon? Dumilim ang tingin ng lalaki. Nandun naman si Range. Siya naman na magaling. Pwes, doon na muna siya. Napailing si Katana. Hindi pa rin tapos ang hidwaan yung dalawa. Wala na siyang maintindihan sa palitan ng salita ng dalawa. Inihatid siya ni Katana sa bahay ni Colt. Alam naman na nito na kasambahay siya. Kinabukasan, tanghali na umuwi ang binata. Maligo ka muna bago matulog, Doc. Ipaghahanda kita ng pagkain habang nasa shower ka. Patang-patang itsura nito pero gwapo pa rin. Salamat, Heidi. Walang problema. Bumaba siya sa kusina. Naabutan niya sina Ate Max at Ate Leia na nagkukwentuhan. Oh, Heidi, kumusta ang date ni Doc kagabi? Excited na tanong ni Ate Max. Umirap naman si Ate Leia. Date? Kailangan lang yata ni Doc ng alalay kaya sinama si Heidi. Huwag mong paasahin yung bata, Maxine. Kawawa naman kung aasa na makakabingwit ng mayaman at aahon sa kahirapan. Pinalo ni Ate Max si Ate Leia sa braso. Ano ka ba naman, Ate Leia? Date yun. Narinig ko sila nag-uusap kagabi. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mas mabuti na yung maaga pa ay nasasabihan nitong batang to, Max. Kaya umaasa, baka magpakamatay pa yan kapag nabigo. Sobrang yaman at sikat nga naman ng doktor samantalang siya ni hindi nakatapos ng high school. Totoo naman ang sinasabi ng kasamang kasambahay. Nagbigay naman ng assurance sa ate. Mahinang sambit ni Heidi. Ngunit tumimos sa kanyang isipan ng mga sinabi ni Ate Leia. Tuloy ay selos sa selos si Heidi kapag may mga nakakasama si Colt na magagandang babae. Sa ospital man o sa labas. Tulad ngayon, nag-i-scroll siya sa Facebook post na nakatag kay Colt. Ang gaganda ng mga kasama mo. Walang-wala sa itsura at estado ko, Dok. Bumuntong hininga si Colt at nilingon siya. Nasa hardin sila at doon naisipan tumambay. Linggo ng hapon. Mga kaibigan at kasamahan ko sa ospital ang mga yan. Walang kinalaman sa relasyon nating dalawa. Inabot ito ang palad niya at hinalikan. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong pakialam sa estado mo? Pareho tayong tao. Nagmamahalan tayo at hindi importante kung mayaman ako at mahirap ka. Silang dalawa lamang ang nasa bahay. Day off ng lahat ng kasambahay. Pero hindi ko maiwasang isipin, lalo na't nakikita ko lagi. Heidi, maganda ka in your own way. May kakayahan ka rin tulad nila. Magkakaiba pero pare-parehong mahalaga. Sobra-sobrang insecurities niya. Iniiyakan niya yon kapag nag-iisa pero masaya at kuwela kapag kaharap ang binata. Pero, Tama na. Tama na. Kahit anong mangyari, hindi naman kita ipagpapalit. Ikaw ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko, maliban sa pamilya ko, Heidi. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. tumango siya. Busog na busog siya sa assurance pero sadyang mapagbiro ang tadhana.
Nang halos 1 linggo nang hindi nakakauwi si Colt dahil sa trabaho, ay napagpasya niyang hatiran ito ng pagkain at damit. Mag-iingat ka, Heidi. Bili ni Ate Pening sa kanya. Sabing magpasama ka na lang kay Ambo para hindi ka na mag-commute. Maglalakad ka sa palabas ng subdivision. Ate, nakakahiya naman po kay Kuya Ambo. Kaya ko naman na po mag-commute. Ay nako, itinalaga nga para maging driver mo si Ambo. Personal driver ito ni Colt pero na magkaroon sila ng relasyon ay sa kanya na itinalaga ang lalaki. Nahihiya siya kaya hindi siya nagpapasama rito. Pinagagalitan nga niya si Colt dahil mas kailangan ito lalo kung uuwi ng pagod. Alis na po ako. O siya sige, mag-ingat ka. Dead man sa bashers. Masaya siya habang nasa biyahe pero halos madurog siya nang maabutan ng eksena sa opisina ng binata. May magandang babae ang katabi nitong natutulog sa sofa bed. Colt? Naibagsak ni Heidi ang bitbit na paper bag kaya pupungas-pungas na nagising si Colt. Nanlalaki ang mga mata nito na makita siya. Heidi, babe, what are you doing here? Kaya ba hindi ka umuwi, Colt? Mabilis itong lumapit at akmang magpapaliwanag pero hindi na nito nagawa nang magising na rin ang babae. Honey, who's that? Saan bahay niyo? Oh, buti naman you ask her to bring you food and clothes. Wait, Tasha! Saway ni Cole sa babae pero hindi ito natinag. Lumapit ang tinawag na Tasha sa gawin niya. I am Colt's fiancé. Pakilagay rito ng gamit niya at maaari ka na bumalik para gawin ang trabaho mo. Tasha, stop! Pagod na hinilot ang doktor ang sentido. Just stop. Mamaya tayo mag-uusap kung bakit ka natutulog sa tabi ko. Bakit? Ano mo ba ang katulong na yan? May namamagitan sa inyo gayong engaged tayo, Colt? Nakairap na anito. Or you're playing with her while we're not married. Sabagay kapag ikinasal na tayo, sa akin ka na lang talaga. Hinahayaan na kitang makipaglaro habang hindi pa tayo kasal. Sakal na si Heidi sa mga naririnig. Sobrang sakit na ng puso niya. Magandang babae, matangkad, maputi, bagay na bagay sa doktor na si Colt, habang siya'y isa lamang hampas lupang kasambahay. Bakit Colt? Nahulog ka sa babaeng yan? Nangangarap lang yan na umangat sa pamamagitan ng pagkapit sa mayaman. Nababaliw ka na ba? Hindi na makayanan ni Heidi ang harap-harapang panloloko at sampal na katotohanan. Hinihiling na lamang niya na kainin siya ng lupa at huwag nang ibalik pa. Wait, Heidi, let me explain. Mali. Hindi na to mga sinasabi niya. Heidi, listen to me. Umiling siya. Aalis na ako, Dok. Sobrang nasirang confidence niya sa sinabi ng babae. Biglang tumimo sa isipan niya ang lahat. Hinding-hindi sila bagay. Bakit ka aalis? Makinig ka, babae, para naman sumaksak dyan sa utak mo tigilan ng pangangarap. Katulong ka lang. Binabayaran para may mahautusan at gumawa ng paglilinis at pagluluto. Binabayaran para magsilbi. Alam ko po yan. Pasensya na. Heidi, no. Tasha, stop. Ikaw ang tumigil sa kahibangan mo. Ikaw lang at pamilya mo nag-i-insist na ituloy ang engagement na yan. But not my family. Ikaw ang gumising sa kahibangan mo. Nanghihinang hinawakan ni Heidi ang braso ng doktor. Hindi, Dok. Tama naman siya. See? Mayabang na sabi ni Tasha. Shut up! Angel ni Colt dito. Babe, hey. Look at me. Magpapaliwanag ako. Stay here. Stay here. Umiling siya at umiiyak na nagpaalam. Masakit kasit hiyang-hiya siya dahil sa kalagayan niya. Noon lamang tumimo talaga sa isip niya ang kahirapan. Hindi na po, Dok. Alam ko naman na po yun. Babe. Iyak siya ng iyak habang pauwi sa bahay ni Colt sa subdivision. Sobrang sakit at durog ang puso niya habang naglalakad papasok. Si Ate Max ang nasa lubong niya. Heidi, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Uy, Heidi! Hindi niya ito pinansin. Diretso siyang pumasok sa kwarto at doon humagulgol. Heidi, may nangyari ba? Si Ate Pening yun. Sumunod dito kasama si Ate Max. Mas lumakas ang iyak niya. Nilapitan siya ni Ate Max at niyakap. Uy, Heidi, bakit? Pero hindi siya sumagot. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Kung hindi niya iiiyak ay baka mabaliw siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sinamahan at niyakap siya ng dalawang kasama hanggang sa hindi niya na malaya na nakatulog na siya. Heidi, you're awake. Si Colt na bungaran niya pagmulat ng mata kinabukasan. Nagluto ako para sa'yo. Kain ka na. Tinitigan niya ang binata.
Nangingitim ang paligid ang mata nito at halatang pagod. Hindi ka na sana nag-abala pa, Dok. Akmang hahawakan itong kanyang kamay nang mabilis niyang iiwas. Tumalikod din siya rito para hindi nito makita ang pagtulo ng luha niya. Heidi, talk to me, please. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Malat ang boses sa sagot niya. Gusto kong magpahinga, Dok. Heidi, she's not my fiancé. Halata sa boses nito ang sobrang pagod, pero heto't nagpapaliwanag pa sa kanya. Ex-girlfriend, yes, but not my fiancé. Naghahabol lang at pinipilit ang engagement pero wala namang alam ang mga magulang ko. Kung nalaman yun ni Mami, baka mawalan sila ng negosyo dahil sa idindulot nilang pressure sa akin. Nanatili siyang tahimik, iniipit ang hikbi. Hindi kita niloloko, Heidi. Babe, please, hindi kita lolokohin. She's not my fiancé. Kasi nungalingan na sinabi niya. Please, listen to me, Heidi. Please, babe. Ngunit hindi nun mapapawi ang sakit na nararamdaman niya. Ngayon nag-sink in sa utak niya ang pagiging mahirap. Hindi sila bagay. Iyon ang paulit-ulit sa utak niya. Kinabukasan ay nagpaalam siya sa doktor. Nakakapagtaka na hindi ito pumasok sa ospital. Aalis na po ako, Dok. Ha? What do you mean, Heidi? Anong alis? Magde-day off ka? Sige, ihatid kita. Hindi na po, Dok. Malamya ang boses sa sagot niya sa lalaki. Magpapaalam na po ako bilang kasambahay. Magre-resign na po ako. Heidi, hindi. Bakit? Galit ka pa rin ba? Please, gagawin ko lahat para mapawi ang galit mo. Bakit ka naman naalis? Hindi ka na magtatrabaho. Basta dito ka lang. Makalipas ang ilang araw, hindi nagpatinag si Heidi. Tuluyan pa rin itong umalis at iniwan si Colt. Dok, hinahanap po kayo ni Doc Lindon. Imporma sa kanya ng nurse na nasa reception area pagpasok niya. Puntahan mo raw po agad. Sige, thank you. Sumaglit siya sa opisina at kinuha ang gamit bago dumiretso sa silid ng kapatid. Kuya, bakit? Help me. Ha? Saan? Come on, sa banyo ba? Tutulungan kita. Marahan itong umili. I wanna get out of the country. Bakit? Gulat na tanong niya sa kapatid. Umiling lamang si Lindon pero hindi na ulit nagsalita. Kuya, bakit naisip mong umalis? Hindi sumagot ang kapatid niya. Sa bahay naman, mula nang umalis si Heidi ay parang biglang naging kulang. Wala na nag-aasikaso kasabay ng sermon sa kanya. Parang nawalan siya ng buhay. Dok, kakain na po. Ani Ate Pening pag-uwi niya. Ate Pening, tumatawag ba sa'yo si Heidi? Paulit-ulit niyang tanong tuwing nakakausap ang kasambahay na malapit sa dalaga. Hindi kasi siya sumasagot sa akin. Ilang araw na mula nang umalis ito. Nag-aalala man siya ay hindi siya makapagpasya. Bakit hindi mo puntahan, Dok? Dalawin mo sa kanila. Alam mo naman kung saan, di po ba? Umiling siya. Ayoko naman na isipin niyang pinipilit ko siya. I want to give her space. Ilang araw na, Dok. Mali mo namimiss ka na rin. Mahina siyang tumawa. Opo, pupuntahan ko. Miss ko na talaga eh. Isang buwan ang matuling lumipas. Siguro naman ay sapat ng space at oras para suyuin niya si Heidi. Sa isang buwan na yun ay halos patayin na niya sarili sa trabaho para pag-uwi ay matutulog na lang siya. Kuya, alis na ako. Paalam ni Colt sa kapatid na Pedia isang araw. Kuya Bullet, alalayan mo si Camille sa pag-aalaga kay Kuya Lindon ah. Baka naman puro cellphone ka dyan. Saan ka pupunta? Masamang tingin nito sa kanya. Napapaisip siya kung bakit ito naging Pedia sobrang sungit ito. Kay Heidi. Oh, susuyuin mo rin pala. Pintagal mo pa. Ismid nito. Sige na, layas na. Hapon yon at palabas na siya ng ospital nang umiiyak na sumalubong sa kanya si Hector. Hector, anong problema? Dok, si ate po. Binalot ng kaba si Colt. Anong nangyari kay Heidi? Hector, tara, sakay. Pupuntahan natin ang ate mo. Mabilis naman na sumunod si Hector. Iyak pa rin ito ng iyak habang nasa biyahe. At halos manlumo siya ng madatnan ng dalaga. Heidi, anong ginagawa mo rito? Harrison, ano nangyari sa ate mo? Gusto niyang lapitan ng tulalang babae pero nakaharang ito. What happened to her? Naapektuhan ang kalusugan ni Heidi. She mentally breakdown. Tulala ito at hindi makausap. May ilang hiwa rin sa braso na pagaling na. Napaluhod siya sa harapan nito. Heidi, babe, ano nangyari? Dahil sa natanggap niyang panlalait mula sa inyo, sa babae mo.
Galit na galit na sigaw ni Harrison. Alam mo bang masayahing tao ang kapatid ko, Dr. Banderas? Pero mahina pong kalooban niya. Mabilis siya mag-breakdown at maapektuhan ng isip. Umiling si Colt. Hindi ko alam. I'm sorry, Heidi. Sana mas maaga kitang pinuntahan. I'm sorry, love. Please, come back to me. Gagawin ko lahat. Please, gumaling ka lang. Sumiring si Harrison. Umiiyak naman si Hector na nasa may pinto pa rin. Si Hayden nakasilip mula sa nag-iisang kwarto ng bahay. Pinapanood siya ng magkakapatid na lumuhod at magmakaawa sa dalaga na hindi naman yata siya naririnig. Hari, maaari man lumipat kayo sa bahay para mas maalagaan kong kapatid niyo. Isang araw na pagdalaw ni Colt sa bahay ng mga ito ay nabanggit niya. Kung okay lang sa inyo. Bakit? Sikmat nito, lalo nang hindi bumuti ang turing nito sa kanya. Nahihirapan kang bumalik-balik dito para sa ate ko. Okay lang kung hindi ka na bumalik. Kaya naming alagaan si ate. Hindi naman sa ganun, Harrison. Mas maalagaan kasi ang kapatid mo ron. May mga kasama ko sa bahay na kasama mo sa bahay na nanlalait din sa ate ko. Hindi na lang, Dok. Pero paano pag-aaral mo? Hindi pwedeng laging ganito kayo. Magagalit ang ate niyo. Anya, ang pag-aaral ng mga kapatid ay sobrang pinahahalagahan ng dalaga. Para hindi na kayo nagsasalita ni Hector na umabsent para may magbantay sa ate niyo. Doon na muna kayo. Kaya naman namin. Hari, hindi na ulit mangyayari ang mga nangyari sa kapatid mo. I swear. Nagkamali siya dahil hindi agad niya nalaman na pati sa loob ng bahay pala niya ay nararanasan itong mabuli dahil lang mahirap at mayaman siya. Hindi na mauulit dahil ako na makakalaban nila. Ganun ko kamahal ang ate niyo. Matagal bago niya nakumbinsi si Harrison. Mabuti na lang at pumayag din ito sa huli. Nangako si Colt na alagaan na si Heidi hanggang sa pagaling. Ate Pening, ikaw na muna ang bahala kay Heidi ah. Ayokong may maririnig na naman siyang kung ano-ano. Banta niya habang mariing tinititigan si Leia. Alam na niyang isa ito sa mga nagpapasok ng kung ano-anong ideya sa dalaga. Nagsumbong si Maxime. Hari, ihatid kay ni Kuya Ambo. Hayden, may baon ka pa? Humingi ka ng pack lunch kay Ate Max ha? Masayang tumango ang bata. Ipinakita pa sa kanyang lunch bag. Maging si Hector ay mayroon. Sige Doc, kami na bahala kay Heidi. Tawagan niyo ako agad kung may problema. Bilin niya bago inakay ang tatlong kapatid ni Heidi palabas. Inihatid muna niya mga ito sa kotseng gagamitin bago siya lumipat sa sariling sasakyan. Hindi na siya naglalagi sa ospital tulad ng dati. Kapag end of shift niya ay lagi siya nagmamadaling umalis dahil aalagaan pa niya si Heidi sa bahay. Tulad ngayon. Heidi, kumain ka na? Nasa sala ang dalaga. As usual, walang response mula rito pero sigurado siya naririnig naman siya nito dahil pinaglalaroan nito ang mga daliri. Kumukuya-kuy rin ang mga paa. May gusto kang kainin? Sabi mo lang, babe ah. Ikukuha kita o ipagluluto kita. Doc, ngumiti siya kanina nung kausap si Miss Katana. Imporma ni Maxime. Pero umiyak din ang may maalala yata. Katana Banderas is a psychiatrist at ito ang kinuha niya para sa karamdaman ng dalaga. Talaga? Natutuwan sabi niya. That's a good progress, babe. Sabi nga rin po ni Miss Katana, Doc, nagre-respond naman daw kaya hindi rin matatagalan at gagaling siya. I'll talk to Katana about that. Thank you, Maxime. Magpahinga na kayo. Ako nang bahala kay Heidi. Sige po. Basta po tawagin niyo lang kami kung may kailangan kayo o si Heidi ha. Tumango siya. Hindi naman na siya inaaway ni Leia. Hindi po. Siya nga laging kasama kapag ilalabas si Heidi. Naririnig ko nga minsan na tinatarayan pero gano'n naman talaga si Leia. Isang linggo matuling lumipas. Napapansin niya na laging nahuhuling umuwi si Harrison kaysa sa dalawa nitong kapatid na ngayon ay nasa sala at nagkalat ng mga gamit. Kasama rin na mga ito si Heidi na nanonood pero wala pa ring imik. Hector, bakit laging late umuwi ang Kuya Hari niyo? Usisa ni Colt nang makalapit. Tinabihan niya si Heidi. Lagi pong kasama si Kuya Iggy. May part-time work po silang dalawa sa karinderya malapit sa amin. Napakunot ang noon niya. Bakit nagpa-part-time? Binibigyan ko kayo ng pera. Gumuso si Hayden. Ayaw naman po naming umasa sa pera niyo, Dok. Baka po kasi may mang-away din sa amin at sabihing asa-asa kami sa iyo eh. Hindi naman po ikaw asawa ng ate namin. Hindi niya akalain na pati pala si Hayden ay may ganoong senaryo sa bata nitong isipan. Mahal kong ate niyo, kaya natural na mahal ko rin kayo, Hayden. At kapag mahal mo isang tao, ibibigay mo lahat.
Hindi ba, Heidi? Hinaplos niya ang buhok ng dalaga na hindi man lang kumibo. Malaki nang ipinagbabago nito. Sobrang stress daw at hiya sa sarili. Isama pang biglang pagbaba ng self-esteem kaya bigla itong nag-shutdown. Anong oras ba natatapos ang work ng Kuya Hari nyo? Lagi kasing 10:00 na umuuwi ang binata. May naghahati dito na motorbike. Sabihin yung mag-text at ipapasundo na lang siya kamo. Sa totoo lang, nangangapa si Colt kung paano i-handle ang mga bagay na bago sa kanya. Hindi na bago na mag-alaga siya ng pasyente pero extra care ang ginagawa niya para kay Heidi. Para naman sa pagdidisiplina at pag-aaruga sa mga kapatid ng dalaga, doon siya nahihirapan. Hindi niya alam kung paano. Ate Pening, saan daw ang punta ni Harrison? Sabado yun ng umaga at nakita na si Harrison na lumabas ng gate. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi po. Papasok na sanay siya sa ospital pero dumiretso muna sa kusina para magtanong sa kasambahay na nagluluto. May group project bang gagawin kasama mga klase? Umiling ang kasambahay. Ang paalam ay papasok na sa trabaho. Nagtaka nga ako't ba't may trabaho siya. Kaso alam mo naman ng mga kabataang lalaki sa hirap. Hindi yan magiging dependent kung kaya naman nila. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Kaya hayaan mo na. Ang mahalagay nag-iingat naman at hindi nagpapasaway. Baka coping mechanism din ng bata para makaiwas pansamantala sa problema. Okay, pakimonitor na lang po. Diretso siya sa trabaho at hindi inaasahang pagdating pa lang ay sasalubungin agad siya ng panibagong isipin. Ano, kuya? Bakit papayagan ni Mami na umalis? Paano si Camille? Tanong ni Colt sa kapatid na si Trigger. Hindi man lang iniisip yung kasintahan niyang maiiwan. Umiling si Trigger. Hayaan na lang natin ang problema ni Kuya Lindon. Alalayan na lang natin. May sarili rin tayong isipin kaya huwag mo nang dagdagan. Nasa opisina siya at sumugo doon si Trigger. Napag-usapan nilang gagawing paglipad sa ibang bansa ni Lindon para doon magpagamot at iwan ng walang paalam ang nobya nito. Inismiran niya ang kapatid. Ba't malaking problema naman yan sa'yo, Kuya Trig? Pagsilosan ba naman si Range kaya yan? Hanggang ngayon, para kayong mga baliw na nag-iiwasan. Talo ka naman. Don't test my patient, Colt. Totoo naman. Laging kasama ni Jamila si Range. Nasaan ka ron? Inambahan siya nito ng sapak. Siyempre, pareho silang abogado at magkasama sa firm. Oo na lang. Hindi na niya sasagarin at baka nga masapak na siya ng tuluyan. Inisip na lamang niya si Heidi na may session na naman ngayon kay Katana. Hindi niya akalain na sa dami ng trabaho, sa dami ng pasyente, ay aabutin siya ng 3 araw sa ospital. Kung bakit kasi hindi pa mag-hire ng mas maraming surgeon. Imbis na umuwi tuloy siya ay natutulog na lang siya sa opisina ng ilang oras at saka babalik na naman sa trabaho. Tanghali, matapos ang operasyon na nagsimula kanina madaling araw, ay nagtataka siya kung bakit ang daming missed calls ni Ate Pening. Ganoon din sina Maxim at Leia. Ate Pening, bakit? May problema ba? Tanong niya nang tawagan ng ginang. Dok si Heidi! Agad na binalot ng kaba si Colt. Po, bakit? Ano nangyari kay Heidi, Ate Pening? Nagkukumahog siyang nagbihis at lumabas ng ospital para makauwi. Hello, ate, pauwi na ako. Nadatnan niya sa bahay na nagkakagulo pero may masayang ngiti na nakaguhit sa mga labi ng mga ito. Dook, mabuti naman na tandito ka na. Tinawagan na rin namin si Miss Kat para i-check si Heidi. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kwarto ni Heidi at nadatnan doon ang pinsan na kinakausap ang dalaga. Umiiyak si Heidi pero may ngiti rin sa mga labi. Heidi. Hindi tulad ng mga nakaraan na kapag tinatawag niya ito ay hindi nagre-respond. Ngayon, agad ito ay lumingon. Ang ngiti ay napawi. Colt, uuwi na kami. Nasa eskwela ang mga kapatid dito. Mabilis siya lumapit at hinawakan ng dalawa nitong kamay. Dito ka lang, Heidi. Dito lang kayo ng mga kapatid mo. Huwag niyo naman akong iwan dito. Nasanay na ako eh. Pero hindi dapat kami narito, Colt. Wala naman tayong relasyon at baka magalit pa pati ang fiancé mo. Ayoko na makarinig pa ulit ang masasakit na salita at panghuhusga. Hindi ko hayaan na pati ang mga kapatid ko. Naramdaman niya ang pag-alis ng mga kasama nila sa kwarto. Hindi nga. Hindi ko nga fiancé yung babaeng yun. She's just assuming things. Ikaw mahal ko, Heidi, at hindi na mauulit yun. Kung kinakailangan na pakasalan na agad kita, gagawin ko. Magkaroon ka lang ng assurance na iyo ako. Hindi naman yun ang iniisip ko. Umiyak na siya at nagmamakaawa pero nakukuha pa nitong ngumiti. Ano pala? Tanggap ko na hindi tayo bagay. Diyos ko naman, bagay tayo.
Mahal naman natin ang isa't isa kaya wala silang pakialam doon. Okay naman sa parents ko. Wala silang sinasabi kaya bakit ka makikinig tayo sa mga walang kwentang opinyon ng iba? Sa kabilang banda, hindi naman totally na hindi alam ni Heidi ang mga nangyayari nung parang nilamon ng dilim ang pagkatao niya. She's aware. Alam niyang hirap na dinanas ni Harrison sa pag-aalaga sa kanya at sa pagtatrabaho at pag-aaral. Gayon din ang kay Colt. Madudumihan ang imahe mo. Ang yaman-yaman niyo tapos kukuha ka lang ng kasambahin na mahirap pa sa daga. Heidi, Parang nawawala na ito ng pasensya. wala nga akong pakialam doon. Dok, mahirap namang baliwalain sila kung lagi nandiyan at bumubulong. Mahina talagang depensa niya kapag mga ganoong panalait ang naririnig. Bumuntong hininga ito bago mas humigpit ang kapit sa kanyang dalawang palad. Okay, sige. Hayaan ko kayong umalis. But please, Heidi, don't cut me out on your life. Hayaan mo kong dumalo pa rin sa'yo at sa mga kapatid mo. I'll make them my scholar, Heidi, para hindi mo alalahanin ang mga gastusin nila. Colt, hindi. Parang gano'n na rin yun. Please. Suko na siya sa kakulitan nito. Okay. Pero pag-uusapan muna naming magkakapatid yan. Hindi ako magdedesisyon ng ako lang. Natapos ang usapan nilang dalawa. Halos ayaw nang humiwalay sa kanya ni Colt nung kinakausap siya ni Katana para sa mga gamot. Marami rin itong bidin at sinabing manatili na muna siya sa bahay ni Colt. Hindi sa nakikialam ako sa desisyon mo, Heidi. Pero mas mabuting dito ka na lang muna magpagaling. Maalagaan ka na maayos. Ani Katana, na mabilis niyang sinanguyaw na ni Colt. Oo nga, Heidi. Dito na kayo. Salamat, Doc Banderas. Ha? Naguguluhang ani Katana. Sino sa aming dalawa? Ikaw, Miss Kat, salamat. No worries. Ani to bagong umisi at nilingon si Colt na nag-aasikaso ng pagkain niya. Bayad ang serbisyo ko. Patuloy ang pagtakbo ng mga araw. Nasa bahay pa rin siya ng doktor dahil hindi pumayag na umalis siya at pinanghawakan talaga ang sinabi ng pinsang psychiatrist. Anong problema? Nasa sala si Heidi nang dumating ang binata. Diretso ito sa kanya. Umupo sa tabi niya bago yumakap. Si Kuya Lindon. Umalis sa pala ng bansa. Hinahanap nga ni Camille. Wala naman ako masabi dahil ayoko makialam sa problema nila. Nakakaawa lang. Siguro kapag iniwan mo ko nang walang paalam, baka sa mental din ako pupulutin. Kabaliwan mo, Colt. Kinurot niya ang kamay nito. Ouch, not my hands, babe. Puhunan ko yun sa trabaho. Dito na lang. Iniumang nito ang pisngi. Please. Alis, magbihis ka muna. Angil niya rito. Nagbibihis at taglilinis naman na muna ito bago umalis ang ospital. Ganon ito kaselan sa dumi. Hindi lalapit sa kanya kung hindi pa nagbibihis at galing ito sa ospital. Wala na bang katapos ng labing-labing yan? Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo mula roon si Hayden, nakasimangot. Hayden, come here, ma boy. Dok, may umaaway sa akin sa school dahil lagi nakikita na kotse naghahatid sa amin. Anong sinasabi? Nag-aalalang tanong ni Heidi. Hinila niyang kapatid at pinaupo sa tabi niya. Pinagsalitaan ka na masama, Hayden? Oo, ate. Sabi ba naman mahirap daw tayo, ba't may coaching magandang naghahatid? Baka daw ninakaw natin o kaya may asawang matanda ang ate ko. Pinanlakihan ni Heidi na mata si Colt nang bumunghalit ito ng tawa. Dok? Sorry, babe. Tuloy mong kwento, Hayden. Sinunto ko, tapos sinabihan kong, pag-inggit, pikit, baka mamatay. Napasapu siya sa ulo habang mas lumakas ang tawa ng binatang doktor. Hayden, hindi ganoon. Bad yun. Sana sinabi mong may nagmamagandang loob na ihatid sundo kayo. Uulit lang yun, ate. Mabuti na maturuan habang maaga pa. Masyado silang judgmental sa buhay natin na hindi naman sila nagbibigay ng baon ko. That's correct, Hayden. Sang-ayon ni Colt. Pero huwag nang manuntok, baka sumunod ay may backup ng mga yun. Magkasundo talaga ito at si Hayden kapag ganoon ang usapan. Minsan ay kasama pa si Hector. Si Harrison lang ang hindi nito madala. Araw-araw ay muling hinuli ni Colt ang puso ni Heidi at niligawan. Bumalik man sila magkakapatid sa kanilang munting tahanan, ay halos hindi naman na umalis si Colt doon at doon na rin umuwi. Colt, ano na naman yung dala mo? Sita niya rito nang dumating na naman kinahapunan na may dalang paper bags. Sabing huwag na magdali. Nabanggit ni Hayden na kailangan daw ng kuya niya ng mga drawing materials. Binili ko na nung may madaanan ako. Baka magalit yun sa'yo. Ayaw pa naman nung tumatanggap galing sa'yo.
Ang sabi ni Harrison ay okay lang kung siyang bibilhan ni Colt pero kung ang mga kapatid ay hindi na lang dahil nakakahiya daw. Nung nakaraan nga na may dala si Hayden na ice cream, sinermonan, nag-away pa. Ang hirap talagang paumuhin niyang kapatid mo. Anito naiiling. Pero hindi ako susuko. Liligawan ko rin ang mga kapatid mo. Naging consistent si Colt sa panliligaw sa kanya maging sa kanya mga kapatid. Ilag pa rin si Harrison pero hindi nagaano. Hanggang sa tanggapin ulit ni Heidi si Colt. Really, babe? Hindi makapaniwalang anito. Oo na nga, sinasagot na kita. Nahihiya pang sabi ni Heidi. Nasa restaurant sila. Nagaya si Colt na kumain sa labas. Kasama nila mga kapatid niya pero nagpaalam ang mga ito na pupunta raw sa mall na nasa malapit. Thank you, Heidi. Niyakap siya nito na mahigpit. Walang pakialam sa mga taong kumakain din sa restaurant. Maraming salamat, babe, sa pagtitiwala. Hindi ka magsisisi. Mahal kita. Niisip ko kasi na, bakit nga ba ako mangangamba sa sasabihin ng iba? Gayon tayong dalawa naman ang papasok sa relasyon. Natuto siyang tanggapin ang sarili niya. Natuto na siyang magbingi-bingihan sa mga negatibong balita. Hindi pa ako fully healed pero malapit na. At gusto kong kasama ka kapag tapos na. Of course, babe. Sasamahan kita. Gagabayan kita. Kumalas siya sa yakapan nilang dalawa dahil may isa pang good news na sasabihin. Colt, tinanggap ko yung offer ng foundation ni Madam Ada na scholarship. Mag-aaral na ulit ako. Nanlaki ang mga mata ng binata. Mababa na agad sobrang tuwa sa mga mata nito. Really? Come on, babe. Sasamahan kita mag-shopping ng mga school supplies. Saglit lang, Dok. Masyado kang excited eh. May sasabihin pa ako. Huminga siya ng malalim at tinitigan ito sa mga mata. Habang nag-aaral ako, makakapaghintay ka ba? Gusto ko mag-focus muna sa pag-aaral. Ang saya't gulat ay napalitan ng lambing at pangunawa. Oo naman, basta after you graduated, magpapakasal tayo. But after 5 years, hindi rin naman niya natiis ang binata. Third year college siya nang magpakasal sila ni Colt. Nakabalik na rin pala sa bansa si Doc Lindon at okay na ulit sila ni Camille. Ang hidwaan naman sa pagitan nila Trigger at Range ay lalong lumala. Another year and today is her graduation day. Congratulations sa babe kong cum laude. Bati ni Colt, galing pa ito sa ospital, diretso na agad sa venue. I love you. Thanks to you, Dr. Colt Banderas. Anya saka ito niyakap. Mahal din kita. At last, after a long wait, masaya silang magsasawa ng doktor sa iisang bahay. Masaya silang bubuo ng pamilya. Napakaswerte niya. Sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa buhay, napakaganda ng premyo ng langit sa kanya at iyon ay si Colt Banderas. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!